Hello, Architect, and today is June 4, 9 p.m. and this is Walay Banasul, and I'm from RT251D. And today evening is I'm going to share my presentation about my Hinga plate that titled um, Hinga. So na-design concept po natin dito, nakapalo po dito kung ano yung magiging function or kung para saan yung ating structure, yung ating first floor and second floor. Yung structure po kasi natin is tatlong palapag, na kung saan sa first floor po is makikita po natin dito yung ating bar or restaurant kasi kasama po yun sa ating request na gawin. So sa second floor po is makita po natin yung gym area, and third floor is spa. So sa gym area po dito, sa first floor po is dito po natin mabubuhos yung ating emotional feelings, kagaya po ng kasiyahan, kalungkutan dito po. Then sa gym naman po, dito po natin mapupush yung ating limits na kung saan magbibigay po natin dito yung ating physical, yung health na ating physical. Then sa taas naman po, sa third floor is ating spa, kung saan dito po natin makapag-relax. So simulan po natin simulan ko na po sa design concept. So simulan na po natin sa design consideration. So meron po tayo dito light ventilation, circulation, aesthetic, and sustainability, then safety. So importante po sa atin ang design consideration, kasi kung wala po tayong design consideration is hindi po tatanggalin ng client or ng users ang ating structure, dahil ito po ang pwede nilang maranasan sa isang structure, yung mga consideration po sa isang structure. So ayun po, nabanggit ko na po yung ating mga design consideration. So simulan po natin sundan po natin sa site analysis po natin. Sa site analysis po natin dito po natin makikita yung sand path, then noise pollution, and amihan, and ating habagat. Then yung pedestrian lane, tapos yung car ways para makapag-park. Then sobrang importante po ng site analysis, kasi dito po natin makapag-aralan kung paano gagana yung ating structure. Kasi kung wala pong site analysis, hindi po natin visualize kung magiging gagana ba yung design consideration natin. So ayun po. Then makikita po natin sa ating Hinga plate is yung ating 2-point perspective na building, na kung saan ginamitan ko po dito ng wood, stone, glass, and steel, then concrete. Yun po yung ating mga material concept. So makita rin po natin dito ang ating section, na kung saan rendered din po siya yung ating first floor and second floor. Then makita rin po natin yung ating dalawang elevation, yung ating right and front elevation. Then sa site analysis po, di ko po nasabi, makita po natin yung mga symbol na sa legends po natin, yung mga ibig sabihin ng mga arrow at mga nakadrawing sa site analysis natin. Importante po yan para mas makita natin kung ano nga ba talaga sinasabit ng site analysis natin. Then sa ating floor plan naman, makikita po natin dito yung sukat ng ating structure, kada area or kada rooms. So sa first floor po natin, sa ating pong bar is sa entrance pa lamang po is makikita po natin itong backyard, na kung saan makita po natin ito yung ating walk area papuntang desk sa ating serving station, sa ating bar. So mas pin po natin dito yung pagka-environmental ng ating or sustainability ng ating first floor ng ating structure. Then makita po natin dalawang table, na kung saan dito po tayo pwede pumesto. Then meron po rin malaking sofa, na kung saan pwede po natin magpumesto ang mga VIP or ng mga tao, na kung saan mas komportable pag gumagamit ng sofa. Then sa first floor natin, meron din po natin yung CR na tatlo, na kung saan para sa ating LGBTQ, then male and female. Then sa second floor naman po natin, makita po natin yung dito sa pag-akit po natin, makikita po natin sa ating second floor plan is yung pag-akit po, makita po natin desk para sa custom membership or mag-acquire ng gym sa second floor natin. Then sa gym po natin, makikita po natin dito yung ating cardio station or cardio workout station, then ang ating weights station. Sa cardio station po, makita po natin yung mga treadmill, bikes, then anything na ginagamitan po ng pag-cardio. Then meron din po tayo yung area na kung saan ginagamitan ng mga weights, kung saan dito po tatargetan yung ating
ng ating muscle endurance, then pag-build ng ating muscle, tsaka ng ating physical build. So, napaka-importante po na yung dalawang yon, yung ating cardio station tsaka weight station is nasa isang gym. Dahil kung wala po kayong cardio is hihina po ang ating baga or yung ating stamina. Then sa muscle station naman po, kung wala muscle station, hindi po lalakas ang ating physical strength. Then sa second pair is yung lahat po ng tatlong CR natin is lahat po may shower and toilet and hugasan ng kamay, alam mo itong tawag. Then ayun po, yung CR po natin is para sa LGBTQ and male female din po. Sa third floor naman po, makikita po natin dito yung pag-akit po natin, makita po natin yung station, yung isang rooms na merong open area na kung saan may laking salamin, na kung saan makikita po natin yung labas ng ating habang sa third floor. Then meron po nakalaan doon ng mga relaxation na chair, na kung saan pwede po tayo doon mag-meditate or magkwentuhan, kung magkabarkada kayo pupunta doon. Then makikita rin po natin ito, may natulog po tayong CR dito na kung saan para din po sa LGBTQ and male and female. Dahil sobrang friendly po talaga ng structure natin. Then makikita po natin dito sa third floor plan natin is meron din po natin dalawang bedroom na kung saan pwede po tayo matulog. Then meron din isang room dito na kung saan makikita natin na may isang table para naman po sa mga gusto mag-conduct ng physical therapy or ng psychologist. And ayun, para po mas ma-relax tayo is kailangan po natin ng mga kausap at magpapaginhawa ng ating isipan. And then sa design philosophy po natin is that our structure is not all about aesthetic and functionality, it's all about the therapy. So hindi lang basta pong structure is ginagamit para lang sa functionality nito, then sa aesthetic, then sa strength. Ginagamitan din po ito ng pwedeng makaambag sa ating emotional. Hindi lang po sa emotional, and physical. And thanks so much po, Architect. Have a good day po.